Hello guys, alam nyo ba na pag pumunta kayo ditong Hong Kong na gusto nyong mag-vlog, pag-isipan nyo muna kung kaya nyong i-handle. Like, may isa kasi tayong sikat na vlogger dito sa Hong Kong na in-invite nung Sunday ng taga-immigration. Kasi actually nakakatulong siya sa mga domestic helper dito sa Hong Kong, yung mga nati-terminate, yung mga kailangan ng tulong, sinusundo niya, hinahatid niya sa airport or nag-a-assist siya para sa accommodation, gina-guide niya, yung ganun. Big help siya sa mga DH dito na mga baguhan na hindi alam kung anong mga gagawin. Pero kasi may violation siya na nagawa. Ang naging violation niya kasi nagpo-promote siya. Like nung Sunday, travel agency yun. Then, in-invite siya, naaktuhan talaga kasi siya. Tapos siguro sinusundan na siya, siguro may may nakapagsabi na ganun nga nagpo-promote siya. Pero nagpiyansa siya. Dito kasi pag mga ganyan yung violation mo, 50k HKD up yung piyansa. So baka mga dyan yung piyansa niya. Then isa to sa mga reminder sa ating mga DH dito sa Hong Kong na bawal yung mga extra na income, bawal yung mag part time, yung ganun. So mag-ingat, lalo na bawal magpo-post ng kung ano-ano. Like yung isa nating kabayan na termination nakaraan kasi pinost niya yung alaga niya sa Facebook. Iyon yung pinakaayaw ng amo niya, nahuli siya, terminate siya on the spot. Ang masama, hindi siya nakatanggap ng saktong benefits para sa kanya. Like on the spot siya terminate, dapat ang makuha niya ganitong amount lang binigay. Tumatawag daw siya sa Polo Immigration, sa may consulate para humingi ng tulong kasi nga hindi nga sapat yun nakuha niya. Wala daw sumagot. Tapos iwan ko, nung tumawag siya wala daw sumagot. Tapos hindi niya naman alam paano pumunta doon kasi first time. So mahirap na malagay ka sa ganyang sitwasyon. Tapos gusto niya pa sanang mag-amo, kaso hinatid na siya sa airport ng mga ganong petsa nung agency. Tapos yung amo niya nag-decide kung kailan siya uwi. Dapat kasi may 14 days ka na extension. Dapat makiusap siya na kung pwede ganitong date lang siya uuwi. Pati yung agency nagsabi ayaw na mo, gusto na mo ganitong date siya umuwi. Wala siyang pera para ipa-rebook yung ticket or whatever na pwede siyang ma-extend sana dito. So wala siyang magawa, natin siya sa airport umuwi. Hindi na siya nakahanap ng amo ulit. Tapos ilang months lang siya dito, 1 month, 2 months, kalimutan ko, basta mga ganun. Nung nakaraan lang na terminate, sa akin, nag-PM. Then hanggang Manila lang siya hinatid, hindi sa probinsya niya mismo. So yan yung dapat malaman ng mga first timer dito, na dapat alam nyo yung karapatan nyo. Pag on the spot kayo na terminate, ganito dapat ang matanggap nyo. Free ticket. Tapos ang ticket dapat yung kung saan yung place of origin nyo, doon yung date ng ticket. So dapat sana kung may idea siya ang ginawa, pag ganun ang mga setup na pababain kayo or whatever na wala kayong ticket o di kaya hindi kayo binayaran, kung wala kayong mapapala sa agency nyo or sa tumawag sa assistance sa government dito, ang gagawin nyo, tumawag kayo ng pulis, magpa-assist kayo sa paglabas nyo para safe kayo. Pwede yung pulis ang mag-areglo sa problema nyo kasi alam din na nila yung ibang karapatan natin Pakita nyo yung kontrata nyo. Dapat bayaran ako ng amo ko, hindi niya ako binayaran, pababain niya ako, or pababain ako ng amo ko, wala akong ticket, paano ako uwi, yung ganun. So kailangan marunong din tayong ipaglaban ang sarili natin. Fair naman dito yung mga pulis iimbestigahan niya nila, tatanungin niya nila yung amo kung wala talagang choice. So yan yung mga example dito na bawal talaga ang mga part-time, mga like yung nangyari kay chef na nag-promote siya sa FB page niya.
nakabayad siya, nakapiyansa siya, tapos ngayon under investigation pa siya. Hindi niya pa alam kung anong mangyayari sa kanya, kung hahayaan siyang magstay lang dito sa Hong Kong or ano tawag doon, pauwiin siya or ma-absuelto ba siya or magkakaroon talaga siya ng kaso, makukulong, hindi natin alam. So malalaman natin yun pag natapos ng investigation. Dito kasi sa Hong Kong, pag law is law talaga, hindi tulad sa Pinas na kaya pang pakiusapan. Dito pag may nagawa kang violation, automatic talaga yan na magfa-fines ka, makukulong ka or pauwiin ka, ganun mangyayari sa'yo dito, or ma-absuelto ka, depende sa investigation. So mag-ingat tayo lahat, guys, mag-ingat, lalo na sa mga baguhan, ha. Ano to, idea lang to para alam nyo pagdating dito kung ano yung mga hindi nyo dapat gawin, lalo na yung mga baguhan. Ang dami ng nasasampulan na pagdating dito, binidyo agad yung bahay ng amo, pinost. Pagdating dito, pinost agad yung alaga. May mga amo na okay lang, may mga amo na hindi, may nahuli, may hindi nahuli. Pag nahuli ka talaga, yung mga amo, may mga amo na no mercy, goodbye. So mag-ingat-ingat tayong lahat. Yun lang, bye.